something. Thought that you're up to something. Hoy! Hoy, guys, alam niyo ba, ang ganda ng topic namin sa ethics kanina about sa deontology, absent kasi kayo eh. Ang ganda ng learning namin kanina. Ay, di nga. Nagpasakit kasi ako eh. Oh, ikaw, ba't mo lang ako kanina? Ako naman ay... Ay, naku, huwag ka na magdahilan. Uy. Alam naman namin. So, Kaya ganito na nga. lang. So, ganito na lang. I-explain ko na lang sa inyo. Ano yun? Tingnan niyo. So, ano nga ba ang deontological ethics? Ang deontological ethics ay under ng tinatawag nating normative ethics. Kasama ni deontological ethics ang iba pang klase ng ethics, tulad ng virtues at consensualism. Pero binigyan diin ng prof natin yung deontological ethics, so doon lang tayo magpo-focus. So, ano nga ba yung deontological ethics? Ito ay isang duty-based. Matter of fact, ang deontology ay nagmula sa salitang deon na ibig sabihin ay duty. Ang teoryang ito ay associated sa isang kilalang philosopher na si Immanuel Kant. Kant believed that ethical actions follow a universal moral law such as don't lie, don't cheat, and don't steal. Si Immanuel Kant ay isang German philosopher and one of the foremost saints of enlightenment. Sobrang laki ng kanyang contribution in ethics and philosophy. And one of the great contribution niya is the formulation of deontological ethics. Kant believed that the end result is not of primary importance. Rather, the real importance is in determining the moral intent of a decision or action itself. Kant would assess the morality of one's action and disregard the consequences. Napakasimple lang nitong i-apply if all the people follow the rules and do their duty. Gumagamit ng mga rules ang teoryang ito para ma-distinguish natin ang right from wrong. Inaavoid nito ang pagiging subjectivity and uncertainty because of the follow set rules. Karagdagan pa dito, in regards sa deontological ethics, sinasabi dito na ang morality ay ang rightness or wrongness of human act at ito ay nakadepende whether such acts fulfills a duty or not rather than doon sa kalalabasan nito or the consequences of the action. Also, nakadepende din ito sa intention. Kumbaga, ang main focus ng deontology ay ang duty at ang intention. Therefore, masasabi natin na morally good ang action if it has a goodwill and if action ay dutiful or necessary. Kaya, we should do the good action and prevent those wrong ones. Halimbawa na lamang ng binigay sa klase kanina ay ang mga tao daw ay may obligasyon na sabihin ang totoo anuman ang maging resulta nito. Kasi sa deontological ethics, ang pagsasabi ng totoo ay laging tama at pagsasabi ng hindi ay laging mali. To further understand this, if ang action is tama, then we have the duty to do it. And if wrong, then we have the moral duty to act accordingly. So yun lang ang tungkol sa deontological ethics. So, basically, kailangan lagi nating sabihin yung totoo kasi yun naman lagi yung tama. Yes, tumpak. So, bawal pala white lies kahit na ang intention may good. Oo. So, pag ako naging doktor, syempre alam niyo naman gusto kong maging doktor. Gagawin ko yung tama, tapos sabihin ko yung totoo kasi yun yung duty ko bilang doktor or duty ko bilang isang professional. Ay, ginadyan ka talaga. Kahit hindi kami pumasok, ay... Andyan ka para kang libro na naglalakad. Salamat! Thank you! Tara! Magpapay na pala!
Ate, kamusta naman ang iyong pakiramdam? Ate, sana kumain. So, ayun, ayun ko muna. Hinina pa yung katawan ko. Saka, sakit ng tiyan ko. Kaya, ate, kailangan mo kumain. Baka imay kumayat. Good afternoon po, Ma'am Mary. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo? Ayun po, masama pa rin daw ang tiyan, tsaka wala daw siyang ganang kumain. Nurse, ano bang sakit ko? Ma'am, malalaman po natin pag lumabas na yung laboratory result. Ma'am, sa ngayon po ay kumain po kayo para lumakas ang inyong katawan. Babalik po ako mamayang 12 p.m. para po mag-vital sign. Salamat po. Thank you po. Ate, sabi sa iyo, kumain ka muna. Good afternoon, ma'am, endorsing patient. Mary Cabigunda, admit nung last month pa po, room 301. Ano yung mga, ano niya, yung start niya ngayon? Normal naman po yung BP niya. Tapos, normal din yung, ano niya, sa oxygen niya. So far, wala pa naman nangyayari sa kanya. Parang sumasakit daw po yung tiyan mo. Magandang araw. Magandang araw, Dr. Raimundo. Andito na nga pala ang Dr. Mary. Dapat sa na? Sige, pasahin. Dok, patient Mary, hindi magandang lagay ngayon. Nagtatanong din po siya kung ano daw kung sakit. Nagtatakikardya din po siya. Grabe. Stage 4. Hindi na kaya ng kayong mag-therapy yun to. Hirap nito. Paano yun, Dok? Paano mo sasabihin sa kanya nung may stage 4 cancer na siya? Parang naman natin na may heart problem siya. Sobrang hila pa lang. Hindi pag-usap pa kami. Kaya nga eh. Naisipan natin mabuti kung ano magiging approach natin eh. Ate! Okay ka lang ba? Sobrang sakit ng tiyan ko! Baka sa nursing station. Tawagin mo ikaw tsaka yung nurse. Bilisan mo! Nurse, tulong ang ate ko pa na may maibit ako sa sakit. Namimili. Opo. Pakarami ng mga gamot natin pang papin sa patient. Okay, pupunta na. Sakit! Ano nangyari sa patient? Check na. Doktor! Sabi na ako. Pakirating nga nung ano yung gamot na pinipare. Sinagap. Easy lang. So, bibigyan ko siya ng pampa sa pain. Okay. Ano po nangyayari sa akin? Ang ating mo ay may colon cancer stage 4. Nalaman sana natin na maaga yung sakit nito. Pwede sana tayo nagawa. Ngunit yung cancer niya, hindi kumakalat na sa buong katawan niya. Ang tanging nalaman natin kayang gawin sa kanya is mabigyan siya ng pandemya sa sakit. Pero hindi tayo magkakaroon ng treatment para maibsan talaga yung cancer niya. At saka, huwag naman natin sana sabihin sa atin yung na meron siyang colon cancer. Pero, baka kasi magkaroon siya ng heart attack kasi may heart problem siya. Baka magkaroon ng museo ng heart attack. Pero Dok, kailangan po itong malaman mga kakatin. Naiintindihan ko kayo, pero may tamang panahon para dyan. Baka nga kasi magkaroon ang magpasita ng heart attack. Sige po, sabi na naman mo ito. Siya naman mo. Magandang umaga, Ma'am Mary. Check ko lang yung vital signs mo.
Nora, ano ba nangyayari sa akin? Mamamatay na po ba ako? Ha? Mary, huwag kang magsalita. Mag-asal tayo ng ng Diyos na nakikinig sa akin. Pahinga ka muna ngayon. Ha? Doktora, salamat po. Dok, kamusta? Nasabi niyo na po ba sa patient? Hindi ko pa nasasabi. Ayoko pa ma-stress. Tsaka baka mas lalo kang mag-burst yung condition ng patient. Alam naman natin na may sakit siya sa puso. Diyan ka na naman, Dok. Masobrahan ka na naman sa pagmamahal sa pasyente mo. Pero okay lang naman yung karapatan kasi ng pasyente natin madami. Oo, alam ko naman yun. Naghahanap lang ako ng perfect time para sabihin sa kanya. Sabi ko na lang magsabi sa kanya. Di ba daw, naalala mo si Jen, di ba rin tayo? Alin? Yung DNA genetics. Saan doon? Ano? Uy, guys, alam niyo ba, ang ganda ng topic namin sa X kanina about sa deontology, absent kasi kayo, ang ganda ng learning namin kanina. So, basically, kailangan lagi nating sabihin ang totoo kasi yun naman lagi yung tama. Yes, tama. So, bawal pala white lies kahit lang intention may good. Oo. So, pag ako naging doktor, syempre alam niyo naman, gusto ko maging doktor. Gagawin ko yung tama, tapos sabihin ko yung tama kasi yun yung duty ko bilang doktor, or duty ko bilang isang professional. Nang Mary, kamusta na kayo? Ano kayo nararamdaman nyo ngayon? May totoo, Doktora. Hindi ko maintindihan yung pakaramdam ko. Hindi ko maintindihan yung nasa loob ng katawan ko, pero pakaramdam ko naman, okay ako. Hindi ko alam. Hindi ko na maintindihan. Mary, alam ko, meron ko stage 4 conference. Sobrang pagkakalap na yung cancer cells sa buong katawan mo. Hindi na po kaya ng chemotherapy na bulutin yung malala ng pagkalat ng cancer cell. Kaya po may tanig na ang tanig na lamang po kaya natin gawin is i-monitor yung condition natin sa hospital. Kung hindi po po sa sikinsin. Kasi alam natin na may sakit po sa puso. And ayaw po namin lumala ang condition mo. At kaya ko po sinabi sa inyo to kasi karapatan niyo malaman. Salamat daw para sa pagiging mo. At mas pipiliin ko na lang po ng maaari. Sa mga kapatid ko, natutong namin ibigay sa pamayaran. Nagalang ko po ang desisyon namin. Salamat po. Kung napapanood niyo tong video to, ibig sabihin, wala na ako sa tabi niyo. Hindi niyo na ako kasamang kumakain, kukwentuhan, nagtatawanan. Pero huwag kayong malungkot. Laging masaya naman yung buhay ko. Ikaw, Cecil, alagaan mo si Ansha. Kayong dalawa na lang sa buhay. Mawala man yung physical kong katawan, pero hindi kayo mawawala sa puso ko. Nandito lang ako sa taas. Patuloy ko kayong gagabayan. Piliin niyo laging gawin ang tama, ha? Dr. Raimundo, salamat sa pagiging tapat mo. Dahil sa'yo, na bigyan pa ako ng pagkakataon na gawa yung mga bagay na hindi ko sana nagagawa kung nandyan ako sa hospital at nag-aantay na lang mawala ng hininga. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng oras para makasama pa yung mga mahal ko sa buhay.
salamat sa Diyos. Pahingi ng tawad. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal,